buhay ay isang biyaya mula sa Diyos na lumikha. Sa simula ng lahat ay mayroong pag-ibig na ibinuhos sa kanyang mga nilikha. Nagbigay ng kalayaan, katalinuhan at kakayahang gawin ang lahat ng gampanin sa lahat ng may buhay. May dahilan upang kayanin, piliin at timbangin ang mga bagay-bagay. May regalo ng pagmamahal, kaibigan, kapwa-tao at pamilya. May ipinagkaloob na desisyon at dahilan upang sa kanya ay umasa. Ay, napakaganda talaga ng umaga. Panginoon, salamat po sa bagong umaga at buhay na iyong kaloob. Gabayan mo po ang aking mga anak sa araw na ito. Bigyan mo po sila palagi ng bagong pag-asa. Amen. Fight, fight, fight! Christian, gising na! Siguradong hinihintay na ng mga pasyente ang gwapo nilang nurse. Dali na anak, baka mahuli ka pa. Ay. Sige po, Nay. Babangon na. Mga anak ko magaganda. Rachel, Elaine, Anjo, magsibangon na kayo. Teka lang po, inay. Ito na po. Babangon na. Hoy. Gising na. Bangon na. Ito na, inay. Bumabangon na nga po para sa ekonomiya. Inay, ako na po ang gigising kina Kuya Oyit, Kuya Emer at saka Kuya Hubert. Sige nga anak, para naman makapaghanda na ako ng agahan natin. Salamat anak. Kuya Oyit! Kuya Emer! Kuya Hubert, gising na! Sige kayo, bahala kayo, ubusan namin kayo ng masarap na pagkain niluto ni nanay. Inay? Tulog pa rin ba si Bunso? Oo anak, medyo napuyat kasi si Alvin kagabi. Inatake na naman kasi siya ng sakit niya. Kung hindi nga lang sana nagkaroon ng problema sa pagbubuntis ko noon sa kanya. Di sana siya nahihirapan ngayon. Naku, inatake po si Alvin kagabi. Bakit hindi niyo po kami ginising, Nay? Alam ko kasi na mga pagod din kayo mula sa trabaho niyo. Kaya naman, hindi ko na kayo ginising. Kaya nyo na uminom naman siya ng gamot niya. Kaya wag na kayo masyado mag-alala. Nay? Inay, mukhang gising na si Alvin. Ako na po ang bubuhat sa kanya para makasabay din natin siya sa pagkain. Alvin! Bunso! Andito na si Kuya. Bubuhatin kita. Alvin, good morning! Good morning, Bunso. Uy, suot mo ulit ang paborito mong jacket na pula, ha? Bagay na bagay sa'yo. Magkasing pogi yata tayo. Opo nga, Kuya Emer. Bigay ka kasi ito ni tatay bago siya mamatay. Kaya paborito ko ito. O mga anak, magdasal muna tayo at magpasalamat sa Diyos sa pagkaing ipinagkaloob niya. Bakit naman natin siya kailangan pasalamatan pa, Inay? Tayo naman na naghihirap sa pagkain mayroon tayo, di ba? Ayan ka na naman anak, sa mga tanong mo, hindi niyong tatandaan na ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. At kung hindi dahil sa buhay na yon, hindi natin matatama sa mga bagay na mayroon tayo ngayon, di ba? Basta, Inay. Okay, sige. Huwag na natin pagtalunan yan. Ako na po ang mangunguna sa panalangin, okay? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kalooban na biyaya. Nawa po ay mabusog kami lahat at maging malakas sa panibagong araw na ito. Ingatan niyo po kami sa anumang aming gagawin. Kay nawa ang maging pag-asa namin. At sana po, magkaroon din ako ng pag-asa
sa taong minamahal ko. Amen. Ay, si Kuya Oyit talaga. Puro kalokohan. Kumain na nga tayo. Ang sarap naman itong adobong manok na niluto nyo, Nay. Oo po, Inay. Ang sarap po. Lalo na po. Ang mga kakamoteng inilalahok ninyo. Kaya naman, Alvin, magpakabusog ka. Para naman lumakas palalo yung katawan mo. Rachel, pagbutihan mo ang pagtuturo sa mga bata, ha? Sige po, Inay. At ikaw naman, Christian, lagi ka mag-iingat sa ospital. Alam mo namang napakaraming sakit doon. Lane, galingan mo sa pagtitinda. Sana naman maubos agad ang mga paninda mong gulay. Ikaw naman, Anjo, mag-aral ka mabuti, anak. Alam mo namang 1 taon na lang at makakatapos ka na din ng pag-aaral mo. Tsaga-tsaga lang. Emer, hahanda ng kilo sa construction site, ha? Magsuot ka palagi ng mga proteksyon mo para walang masamang mangyari sa'yo. Opo, Inay. Ikaw, Hubert, tigilan mo muna pagsama-sama sa mga protesta at baka mapahamak ka lang. Intindihin mo sana ang asawa mo. At ikaw, Oyit, kung tatambay ka rin lang sa labas, abay, magsuot ka palagi ng damit mong pang itaas. Mga anak, mag-ingat kayong lahat at umuwi kayong ligtas. At syempre, huwag niyong kalimutan ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Pagnubayan nawa tayo ng poong may kapal. Naku, Inay, huwag kayong mag-alala. Malalaki na po kami. Uuwi po kami ligtas, lalo na po ako. Kasi nakatambay lang naman po ako dyan sa kabilang kanto, di ho ba? Ay, naku, Oyit. Puro ka talaga kalokohan. O hala, sige na nga. Magsikilos na kayo at marami pa rin akong gagawin. Masaya palagi ang tagpo sa hapagkainan ng pamilya San Juan. Tila maayos na napalaki ni Aling Carolina ang kanyang mga anak. Masaya naman ang kanilang buhay sa kabila ng kahirapan. Pagkatapos ng paghahanda, ay isa-isa na silang nagpaalam. Nagmano ang bawat isa na sunod-sunod lumabas ng pintuan. Pagkalabas ng kanyang mga anak, ay siya namang pagpasok ng balita. Paano kaya makaaapekto ang balitang ito sa mga tao, sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya? Maring Carolina! Mare! Maring Angel, ano't parang pagod na pagod ka? Para ka namang hinahabol ng mga pinagkakautangan mo. Ha? Walang ganun, Mars! Teka, hindi mo ba narinig ang balita? May virus mula sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, marami na daw namamatay dahil sa masamang epekto nito. At balita din na mayroon tayong kababayan na mula sa bansang pinagmulan ng virus ang nakauwi na ngayon dito sa Pilipinas. Hindi mo alam, Mars? Naku, Mars, matagal na kasi kaming hindi nakakapanood ng balita. Paano ba naman? Napakaraming pinagkakagastusan na kailangan unahin. Ayan tuloy, naputulan kami. Mamaya nga at sasadya ako sa bayan upang magbayad. Naku, sana naman ay hindi ganon kalala ang mga epekto ng virus na sinasabi mo. Naku, sana nga, Mare. Magdasal na lang tayo, nalilipas lang ang balitang yun. O siya, sige na nga, makita na lang ulit tayo, Mare. Kinagabihan, isa-isa nang nagdatingan ng mga anak ni Aling Carolina. Isa-isang nagmano, nagbihis, sabay-sabay kumain at sa wakas ay makapanonood na sila sa telebisyon. Ang buong pamilya ay nakaupo na magkakasama sa sala. Ang iba ay nasa sahig, nasa mahabang upuan, habang nasa kanyang wheelchair naman si Alvin at katabi ang kanyang ina sa kanyang kanan. Oh, mga anak, alam nyo ba na may balita na mayroong virus na kumakalat ngayon sa ibang bansa? Ang balita ko pa, masama daw ang epekto nito. Maraming nahawa at namamatay. At ang nakakatakot pa nito, may kababayan tayong umuwi daw mula sa bansang pinagmulan ng nasabing virus.
Opo nga, Nay. Matagal na din itong usap-usapan sa buong ospital eh. COVID-19 po yung pangalan ng sakit. Parang virus po na nanggaling sa China. Totoo pong ang dami nang namamatay sa sakit na ito. Hala inay, paano na kung tuluyang makapasok na nga ang virus na yan sa Pilipinas? Naku, huwag kayong mag-alala. Virus lang yan. Pinay tayo, di ba? Hali kayo mga anak at magdasal tayo na sana ay walang masama maidulot ang virus na yon. Dapat umasa tayo sa Diyos para sa kanyang pag-iingat sa atin. Dasal at pag-asa na naman sa Diyos, inay. Ano pong magagawa ng dasal? Ayan ka na naman, Hubert. Habang buhay tayong lahat, meron tayong pagkakataong umasa sa Diyos. Lalo ka na at may pamilya ka. Kaya naman, huwag ninyong kalilimutan mga anak na tumawag lagi sa Kanya. Amen! Bahala nga kayo. Ayun na nga, may balita na. Okay, thank you very much, Yusek Eric. And once again, in behalf of the DOH, I welcome you to our daily press conferences. And today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. After her lab results arrived today. Nakakatakot naman ang virus na yan. Hala, ano kayang mangyayari sa ating lahat? Ano kayang mga susunod na mangyayari? Hay, o siya, halina at matulog na nga tayo. Mga kapatid, good night. To halt the spread of the virus. At habang mahimbing na natutulog ang lahat, si Aling Carolina ay matimtim na nagdarasal sa harap ng altar. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking buong pamilya. Sana po ay patuloy mo kaming ingatan. Lalo na ngayon na panahon kung saan wala kang kasiguraduhan sa mga maaaring mangyari. Ilayo mo po sana kami sa anumang kapahamakan at karamdaman. Sa iyo lamang po kasi kami umaasa. Amen. Inay, alam ko po na nag-aalala kayo. Alam niyo po na mamalakas tayo sa Diyos. Tutulog na po tayo, inay. Salamat anak. Hala, sige, matulog ka na ulit para lalo kang lumakas. Kinaumagahan, maagang nagising ang buong pamilya. Mga minamahal kong kabarangay, Mga anak, halika kayo at mukhang may announcement si Kapitan. Pakinggan natin siya. Ang manatili sa loob ng bahay, lalo na mga matatanda at mga bata, upang makaiwas tayo sa virus na kumakalat. Pansamantala munang ihihinto ang ilang mga hanap buhay, transportasyon. Bawal muna dumagsa mga tao. Kailangan magsuot lahat ng face mask. May 1 metrong layong pagitan sa bawat isa at maghintay sa mga anunsyo ng ating barangay. Ito ay para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Hala inay, paano na po iyan? Mukhang mahihinto ang mga paaralan at mukhang matitigil din po kami sa aming mga hanap buhay. Kung magtatagal pa po to, paano po tayo mabubuhay? Mga anak, alam kong nag-aalala kayo, pero lagi niyo tatandaan, magtiwala lang tayo sa Diyos at umasa na kikilos ang kanyang mga kamay. Dahil sa masamang epekto ng virus na ito at pagkalat nito sa iba't ibang panig ng mundo, ito ay idineklara bilang pandemic. Kaya naman mas lalong tumindi ang pag-iingat ng gobyerno ukol dito. Pinahinto ang mga paaralan, mga malls, limitado ang transportasyon, tigil ang mga constructions at iba pa. Mas pinaigting ang kanilang kampanya sa pagsugpo dito. Lumipas ang maraming araw
at nanatili ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan. Magandang umaga po, Aling Carolina. Ito po ang inyong rasyon para sa linggong ito. Narito po. Laman po niyan ay mga dilata, tinapay, face mask, alcohol, at mayroon din pong nakabukod na sabon. Ang bigas po ay dadalhin po dito ng mga taga-barangay. Manatili lamang po tayo sa loob ng ating mga tahanan at mas maging maingat po tayo. Maraming salamat po, Konsehal Darwin. Mag-iingat din po kayo palagi. O Anjo, pakipasok mo na nga itong bigay ni Konsehal. Wow! Ang galing, Inay. God will provide talaga. Salamat naman sa mga taga-barangay at hindi tayo pinababayaan. Kahit kaunti, meron tayong inaasahan. Hayaan niyo po at sasama ako kay Ate Eileen sa palengke upang magtinda para makadagdag sa pang-araw-araw nating gastusin. O din po, Inay, tutulong po ako sa kanila para naman po hindi lang si Kuya Christian naghahanap buhay at sa kanya lang po tayo umaasa. Kinagabihan habang nakain, huli na nang dumating si Christian. Anak, nandiyan ka na pala. Halika na, tayo makakain na. Magandang gabi po, Nay. Diyan na lang po kayo, huwag na po kayo lumapit sa akin. Magpapahinga lang po ako. Pagod lang po ito. Kuya! Christian, anong nangyari sa'yo? Si Kuya! Dali, alalayan nyo. Tatawagan ko ang tiyahin nyo. Lalaine, si Christian, bigla na lang siyang natumba. Ano ba dapat kong gawin? Medyo inuubo siya at hirap siyang huminga. Ha? Naku ate, mukhang simptomas ng sakit na COVID yan. Baka nahawa siya sa mga pasyente sa ospital. Alam mo na, mga nurse ngayon na-expose sa mga virus. Teka, wag mo na kayong lalapit sa kanya ha. Ibukod mo muna ng kwarto si Christian. Sisikapin ko na pumunta dyan para makatulong sa'yo ate. Huwag ka masyado mag-alala at baka ma-high blood ka pa. Okay, sige, bye na. Mga anak, sabi daw ng tiyahin nyo ay baka daw nahawa ang kuya nyo ng virus. Huwag muna kayong pumasok sa kwarto niya ha. Isuot nyo palagi inyong mga face mask. Dapat ipagdasal natin si Kuya Christian para gumaling siya agad. Anong magagawa ng dasal? Ano? Aasa na naman tayo sa Diyos? Ano ba yan? Kung wala kang masasabing maganda, huwag ka na lang imimik. Hindi ka nakakatulong. Hindi ko alam kung bakit ka laging ganyan. Nakalimutan nyo na ba? Na binawi ng Diyos ang buhay ni Itay? Tama na mga kuya. Huwag na kayo mag-away. Umasa tayo sa Diyos? Pero, nakinig ba siya? Nakita ng Diyos na naghihirap si tatay. May nangyari bang maganda ha? Kung totoo na siya ang Diyos na maasahan, bakit binawi niya ang buhay ni Itay? Bakit? Tapos si Kuya? Huwag naman sana. Makinig kayo, Bert, anak. Mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ng tao ay hindi kagustuhan ng Diyos. Pero ang mga bagay na ito ay pinapayagan niya dahil sa malayang pagpili ng tao. Kung namatay man sa sakit ang tatay niyo, yun ay dahil inabuso niya ang kanyang katawan. Paano sa araw-araw siya nag-iinom? Pinabayaan din niya ang kanyang kalusugan. Hindi yun kagustuhan ng Diyos, anak. Patawad po, Inay. Makalipas ang mga araw at bumalik sa sigla ang lahat. Bumuti na din ang kalusugan ni Christian sa pag-aalaga ng kanyang ina, Tia Lalaine, mga kapatid at sa suporta ng kanilang barangay. Tuloy pa din ang laban ng pamilya San Juan. Tuloy ang kanilang pagdarasal sa Diyos at pagsusumikap sa bawat araw. Isang gabi, habang sila ay nagdarasal. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nay! Inday! Nahihirapan po ako. Uminga. Diyos ko. Oye, Hubert! Dali, bukati niyo si Alvin at dahan-dahan niyang ihiga sa papag. Nanihirapan na po ako. Alam ko na hindi na po ako magtatagal. Hindi ko lalaman po sinasabi sa inyo. Pero matagal na po akong nahihirapan. Alvin, kapatid ko. Huwag po kayo mag-aalala. Nakahanda na po akong makikita si tatay at ang Diyos. Alvin, kapatid ko. Kapatid ko. Kumapit ka lang, Alvin. Magtiwala ka sa Diyos. Kakain mawalan naman ako ng buhay. Hindi mawawala ang pag-asa ko sa Diyos. Sa papanahon ng bubuhay ko, patangi sa Kanya ako umaasa at hindi ako binibigo. Mapapapalad ako dahil kayo ang nangingin pamilya ko. Kaya umasa kayo sa Kanya. Bunso, salamat sa pagmumulat mo sa mga mata ko upang maibalik ang pagtitiwala ko sa Diyos. Sa bawat gabi na nakakausap kita, nagliliwanag ang lahat. Anak, hirap ka na. Sige na, anak. Huwag mo kami alalahan. Mahal na mahal ka rin namin. Basta tatandaan ninyo. Mahal na mamahal
kayo. Lumipas ang mga araw, sa kabila ng pagkawala ng bunsong si Alvin, ay hindi nawala ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos ng pamilya San Juan. Mas lalo nitong pinatibay at pinatindi ang kanilang pananalig sa Diyos na buhay at lumikha ng buhay. Inay, ako na po ang mananalangin. Sige anak. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang natanggap namin. Pasensya na rin po kung nagkasala po ako, lalo na sa pamilya ko. Ngayon po, pinagpapasalamat ko po na naayos ang aming pamilya. At alam po namin na masaya na po si Alvin sa langit. Marami pong salamat sa lahat. Amen. Alam nyo, nabulag ako sa pagkamatay ni tatay. Hindi ko dapat isinisisi sa Diyos ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Napagtanto ko na tama ang mga sinasabi sa akin ni Alvin noong nabubuhay pa siya. Ang Diyos ay buhay, kaya naman dapat tayong umasa at magpasalamat sa Kanya. At tayong lahat na nandito ay buhay dahil tayong lahat ay umaasa. Amen ako dyan, kapatid. Nga pala, Inay, may maganda akong balita sa inyo. Madadagdagan na po tayo. Buntis na po si Mina. Yay! Congratulations! Kuya! Nawala man si Alvin, ay may bagong pag-asang darating. At kapag lalaki ang anak ko, ipapangalan ko sa kanya ay Alvin. Salamat mga anak. Alam niyo ba, bukod sa Diyos, kayo din ang dahilan kung bakit hindi ako nawawala ng pag-asa kahit pa sa panahon ng pandemya. At si Alvin, siya ang nagmulat at nagbigay ng pag-asa sa ating pamilya na kahit anumang hirap at pagsubok ang dumaan sa ating buhay, nandyan palagi ang Panginoon na siyang gagabay at laging magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Si Alvin ang nagsilbing binhi ng ating pag-asa. Kaya mga anak, huwag susuko, lahat ay kayang-kaya. Manalig ka sa Diyos ng pag-asa. Manalig ka, di ka mag-iisa. Pangahawakan mo ang mga pangako niya. Hindi ka na mabibigo, umasa sa Kanya. Ang Diyos na nagkaloob ng buhay, para sa iyo siya ay namatay. Kasama si Jesus sa iyong paglalakbay. Hawak-hawak ang iyong mga kamay. Manalig ka sa Diyos ng pag-asa. Manalig ka, di ka mag-isa. Pangahawakan mo ang mga pangako niya. Hindi ka na mabibigo, umasa
Sa Kanya manalig ka, sa Diyos ng pag-asa. Manalig ka, di ka mag-isa. Pangahawakan mo ang mga pangako niya. Hindi ka na mabibigo, umasa sa Kanya. Hahawakan mo ang mga pangako niya. Hindi ka na mabibigo, umasa sa Kanya.